Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Anong kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mo mapanood? Logan na yan, imag-logan na yan, imag-logan na yan, imag-logan na yan. Hello, Galogs! Come one, come all sa paradahan ng mga kwento na pagpipilian natin ngayong linggo. Ako ang inyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan, at ito ang Top 5 mga kwentong Mark Logan. Tong 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 pakitong kitong ang mga alimango. Patong-patong. Hindi na lang sa buhangin gumagapang, kanya-kanya na sila ng inuuwian. Ang dating mga pasipit-sipit, hayahay na lang sa kanilang condo unit. Pero hetong nakakabusog, itong mga alimasag ang lulusog. Hello Galogs! Ako po si Joshua Cabrera, ang owner ng Red Shell Aqua Farm. Crab fattening business natin. Nai-imagine mo ba ang pagkayami? Mga laman na malalaki, kumikinang-kinang na alige? Ang tawag dito, crab fattening. Kailangan pagsulo-solohin para matutukan sa pagpapakain. Ito po yung sistema na nagpapataas ng quality ng mga payat at rejected na mga alimango. Sa boxes po natin nilalagay, 1 box, 1 crab. Kapag binigyan po kasi natin ng pagkain yan, mag-aagawan at mag-aagawan sila. Kumbaga, pagkain nila, kaya mas mabilis sila tumaba. Si Sir Joss dati nang sanay, hindi natakot masipit sa kamay. Masaya rin mag-alaga ng alimango, kaso delikado nga lang kapag hindi ka marunong. Katulad din sa pag-ibig yan masarap din magmahal. Kaso, lagi tayo nasasaktan sa babaeng minamahal natin. Yung trabaho ko doon is yung nagpapakain po ko ng mga alimango. Nagsasaboy po ng mga feeds. Nalaman ko yung pasikot-sikot sa pag-aalimango, sa pagtatali, sa pag-aalaga ng baby alimango hanggang sa pag-harvest nito, nalaman ko po. Patong-patong lang po yan. Tapos sa baba po is may filtration po tayo. Ang ibig sabihin po ng RAS is Recirculating Aquaculture System. Kumbaga, ang sistema po natin is tuloy-tuloy lang ang pag-ikot ng tubig. Bukod sa kanyang vertical na setup, meron din siyang pond for baby crab. Nag-isip ako ng paraan para kumita pa ng gusto. At ito nga po yung crab fattening boxes natin. Is tumatagal po siya na around 2 to 3 weeks lang po. Kapag 2 to 3 weeks na, pwede na po natin itong pang-export or harvestin. Pang-export ang kalidad, parang nasa fine dining restaurant. Alimango natin na 1 kilo to isa't kalahating kilo is around mga 1.8 to 2K or mahigit pa. Sa business na ito, hindi ka raw tagilid, basta ang pag-aaral ay masugid. Kaya po sa mga gusto rin po mag-alimango, dapat po magpaturo muna kayo sa mga marurunong na nag-aalimango rin. Ang pag-aalaga po ng alimango, kaya nakapokus ka dyan. Kasi po, halimbawa, nagpakain po tayo na alas 6, then after 1 hour, i-check niya po yung pagkain niya, kung inubos niya. Kasi po, pag hindi niya po inubos yun at tumagal sa tubig po yun, magkukos po yun ng ammonia. At papangit po yung tubig natin. Kailangang open-minded ka. Opportunity ay darating na kusa. Ang utak ay patabain. Sipag at diskarte ay pag-ibayuhin. Baka panahon na para baguhin natin ang crab mentality. Iba na ang meaning. Hindi ka ganyan makinig sa Diyos ko, puro chismis oh. Talaga namang sa bawat kanto kay daming kwento. Pero dito sa Malolos, Bulacan, meron akong pambato. Kwento niya ay nakalimbag lang naman sa libro. Marami akong tanong kay tatay. Dami talaga. Pero kahit gaano ko siya kulitin ay, hindi lang lagi ang isinasagot niya sa akin. Hello, Galogs! Ako si Teacher Oms, ang teacher kwentista ng Malolos, Bulacan. Taong 2020 nang si Teacher Oms ay maging published author. Sa ilang book niya ay siya rin ang illustrator. Nagsimula lang sa isa hanggang sa di na mabilang pa ang mga librong nasulat niya. Nagsusulat ako ng libro dahil naniniwala ako na ang picture book at ang mga illustrated book ay isa sa mga
pinakaunang hakbang para mapataas ang literacy ng mga bata. Sa kasalukuyan, isa siyang Master Teacher 1. Talagang pinalalaganap niya ang panitikan, di lang sa loob ng kagawaran ng edukasyon. Gayon din sa bawat mission, nagsasagawa siya ng storytelling session dahil bilang isang Philippine Air Force Reservist, gusto niyang mabigay ang 100% na service. Pangarap ni Teacher Oms na maitaas ang literacy ng mga bata at gawing kapanapanabik ang pagbasa at di isang parusa. Naniniwala rin ako na ito na yung tamang panahon para buksan ang isipan ng mga bata na ang pagbabasa ay hindi isang parusa, kung hindi ito ay isang masayang gawain na dapat natin gawin sa loob at labas ng paaralan. Supportive naman ang kanyang pamilya sa kanyang advokasya. Sa katunayan ng halos karakter sa kanyang kwento, nakapangalan sa kanila mismo. Hindi ko mapapatawad ang pagpasang ninyo kay Sisid! Para sa mga nagnanais na magsulat ng kwentong pambata o kahit ano pa mang uri ng panitikan, ito ang ilan sa mga mapapaya ko. Una, dapat alamin natin kung bakit tayo nagsusulat. Pangalawa, para kanino tayo nagsusulat. At pangatlo, ano ba ang gusto nating isulat? Kapag alam na nating sagutin ang mga tanong na ito, sigurado akong walang makakapigil sa atin para lumikha ng mga kwentong makabuluhan. Teacher Oms, layag lang sa pagsulat at pagkukwento. Isa ka mabuting ehemplo. Balang araw, mas marami ka pang masusulat na libro na tsak mang iengganyo sa bata na magbasa't matuto. Imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Logalogs, may nauliligan ang inyong kaka. Sa dakong Etivac, meron daw master kwelang gaya-gaya. Nakinaks! Ay! Halo-kalom! Bagong taong ay wala kayong bahay. Meet Master Gerson, ang maangas ng master musikero sa dako pa ron. Pero minsan ay may sapi at nag-iibang anyo. Huwag mong sinukat. Nasisira ang buhay mo. Sinasabi ko sa'yo. Wow! Sino ho ba kayo? Sa kabukiran, minsan kami ay namasya. Tama ko ang aking barkada. Ka Freddy Aguilar, is that you? Wow! Crossbreed, hybrid. Marami akong artist na gustong gayahin. Pero ang pinaka-paborito kong ginagaya, si Freddy Aguilar. Nung sumikat yung anak, sikat na yon. Nung ako isinilang, ngayon, nagkaisip, tinutugtog-tugtog ko. Hanggat sa napag-aralan, inaral ko yung boses niya. Ay, ang sabi kasi nung mga tao, kahit hindi naman Freddy Aguilar yung kinakanta mo, Freddy Aguilar pa rin yung boses niya. Eh sabi nila, di naniwala naman ako. Nagpa-auto ako sa ganun. Nagpa-auto, naniwala lang. At para malaman natin ang pulso ng everyone, si Master Gerson Abae nag-concert sa Tambayan. Lulubog, initaw, ang buwan at araw, patuloy bang lalakad ang panahon. Medyo kamukha, Freddy wow. Pero yung solid yung boses niya. Tapos kung paano niya tipahin yung song ni Ka Freddy, solid na solid. Wala akong masabi. Parang kamukha ni Freddy Aguilar. Kala ko nga, pag rinig ko yung kumanta siya, parang si Freddy Aguilar eh. Kaboses po, sobrang ganda po ng pagkanta niya po kanina. Kamukhang kamukha talaga po. At dahil dyan, ikaw na ang ultimate kahulma ni Tatay D, naka-voice ni Ka Freddy. Kabilang sa bandang propeta ng ilang dekada hanggang nagkawatak-watak ang grupo at naging soloista. Pagsulat ng kanta, yan ang kanyang hobby na minana na rin ng kanyang mga junakis. Wow, talented family!
Ngayon ay nagsisilbing gabay sa mga nais maging musikero at kanyang paalaala. Ang natutunan ko talaga is disiplina sa sarili. Unang-una, kung wala ka namang disiplina, hindi ka magtatagumpay eh. Ngayon, pangalawa, respeto. Malaking bagay yun kasi kahit na anong meron ka, anong klaseng tao ka, kung hindi ka marespeto, hindi ka rin nire-respeto. Number one kasi yun eh, kahit saan ka magpunta, kung hindi ka marunong makisama at hindi ka marunong makibagay sa nakapaligid sa'yo, hindi ka rin, masisira din ang buhay mo. Ang talento ay di lang para sa pasikatan. Ito rin ang daan para maka-inspire ng everyone. I-enjoy ang life. Sa Agos ay sumabay. Like Master Gerson, makiride sa saliw ng buhay. Dito sa Las Piñas, you can tell, ang mga bagets ay SL. Hindi sobrang Latina, sobrang lakas pala. Sa tindig pa lang malupit, kapag gumalaw, ikay punit. Kalkulado ang puwersa, parang aksyon na pelikula. Ang fighting style na ito, hindi basta-basta ang pagkakabuo. Isang Filipino martial art nakaka-proud sa heart. Binuo ni Grandmaster Nap Fernandez, patok noong 1970s. Yaw-yan ang pangalan, kickboxing kung mapagkakamalan. Sa Yaw-yan, meron mga tinatawag na bolo punches na pagdating sa sports, kickboxing o sa ibang striking discipline, bawal siya gamitin. Ano? Halimbawa yung paggamit ng forearm o braso. Kung tawagin yan, bolo punches, no? So, ang bolo punches talaga, galing sa palo ng arnis. So, kung mayroong 12 basic strikes sa arnis, meron din dito. Ang pangalan nitong Yaw-yan, short for sayaw ng kamatayan. Pero kabaligtaran sa kanyang mga estudyante. Dahil sa klase ni Maestro Rene, walang puwang ang pagiging bayolente. Naging coach ng national team. Sa mga pulis ay nagtitrain din. Marami nang nahasang kampyon. Sa kanila galing itong mga medalyon. Parang kailangan ko lang ng something na mailalabas ko yung mga struggles ko. So I find martial arts as the best outlet. Talagang unang salang ko, hirap na hirap ako kasi nag-yosi ako. So weak ang baga ko, then lagi akong nagiinom, so laging malamya yung katawan ko. Dahil ang kanyang misyon para sa susunod na henerasyon. Kaya numero unong mahalaga, kagandahang asal at disiplina. When it comes po sa pagiging dito, syempre po, pag black belt ka, dapat discipline ka talaga. So you have to be advanced and self-control sa 5 tenets po. Sana'y dumami pa ang mga maestro na bago ang pera at pagiging pamoso, unahin ng mga kabataan, kagandahang asal ay maturuan, ng kultura ay maipagyaman. Imadyogan na yan, imadyogan na yan, imadyogan na yan. Meron akong kwentong bilang para sa mga barako. Ihandang malakas at saktong palo at samahan mo ako sa mga VIP trip na Swak Talk. Hello, Hi, Galogs Kaka. sir. Welcome sa VIP Golf. Thank you Yeah. for Oo. visiting. Sobrang init ngayon, no? Alam mo, ayoko talaga sa mainit eh, no? Pero gusto ko maging active, sir. Sige po, Puro i-tour ko beer kayo ka, sa Yes, sir. mga amenities natin. Okay. Welcome sa VIP Golf. Ito yung tinatawag na, ano ba tawag? Gate what? Ito ang virtual golf na tinatawag nila. Oo. We started noong 2023. Anong technology to? Ang technology nito came from Korea. Korea. And 99% po accuracy, yung mga numbers na binibigay niya. Ano talagang hindi ako marunong, boss? Paano? Wala pong problema. Dito sa VIP Golf, we have professional golf coaches Okay. na pwede kayong i-assist, tulungan at turuan hanggang sa matutunan nyo yung sports na golf. Wow! Ito naman ang kanilang VIP room para sa mga grupo. Kasya ang 20 rito. Kaya kung umay sa pagpalo, pwede ka ring mag-alabida sa konsyerto. At para mas malinawan sa mga essentials ng paglalaro, ay may gabay mula kay Sir Mike.
Hello, Galogs! Explain ko sa inyo kung ano yung mga equipment na ginagamit ng isang golfer. So, this is the longest club. You call it the driver. The 3-wood hybrids if you play the longer golf courses. Irons, ginagamit to sa shorter na distance. Most important, the putter. Ito yung ginagamit mo for you to sink the ball to the hole. At itong mga clubs na to, we have men's and women's na clubs na available dito sa VIP Golf. Ah! Ay, itatry ko to. At siguro, oras na para naman akong sumubok. Ang butas kaya matumbok. Ilang dekada kaya bago to papasok. Subukan natin, ha? Ay, sana hindi ako makasira. 1, 2, 3, go! Yun, oh! Birdie! Okay. One more. One more. Uy! Distance, 45 yards. Layo na narating, isa pa. Mabot sa bundok yung isa kanina, tinamaan yung resort. Kabasag ako na sa labi. Yan mga forma na lang. Beauty queen, eh. Meanwhile, Kamusta po tayo, kaka? Kamusta po? Dami kong tinamaan, Sir Mike. Tinamaan ko pati yung building. Paano kaya yun? Nasa footwork ba yan? Normally po kasi ang stance natin should be square to the ball. Square. So, parang for example, andito po ang bola, nasa gitna lang halos po natin. Yan po ang posisyon. Naku, pumasok. Pumasok! Kaka, pumasok! Ayon! Ang sabi ng first timer, shoot na shoot! Winner! At dahil hingal, malala sa 67 years na pamimilit sa bola na makisama, pwede mo namang tirahin ang pang-VIP nilang hain. Nandyan ang kanilang shrimp gambas, bologna with balls, at crab rangoon, soup na mainit-init like yung mini golf labanan. Meron ding tender spare ribs na favorite ng everyone. Spare ribs. Lambot And the star of the show, walang iba kung hindi ang kanilang sizzling zizig. Solve na solve sa experience at lafan. I love it! Pinipigil ako pero sarap! Sarap! Experience the VIP treatment dito lang sa Pasay City. Di mo need mainitan at gumastos like crazy. Chill din pag may time. Mag-try ka naman ng ibang libangan. At kahit anuman ang trip, ang pagpili ng happiness ang always number one. Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggalumay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pagaanin ang trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito, ang Top 5 Trip. Imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan.